Una sa lahat, sunog sumiklab ngayong gabi sa tramo Pasay City. Aabot sa 40 pamilya nawala ng bahay. Ang buong detalye ko ganyan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, 2 patay sa kambal na pamamaril sa Parañaque City. Isa sa mga biktima, nakita pa ng mga batang anak ang brutal na pagpatay. mga residente sa Batanes kinukumpinsing maging Army Reservist. Mga empleyado ng Manila International Airport Authority nangangamba sa pagsasapribado ng NAIA. Pati pamasahe sa mga airlines nagbabadyang magmahal. Tindahan ng mag-asawang senior citizen sinalisihan ng magnanakaw. 20,000 na kinita nila, tinangay. Sa Frontline News Abroad, 11 patay sa sunog sa pabrika sa India. At Korean actor Park Kyung-sik nasa bansa para sa kanyang fan meet bukas. Aabot sa 40 pamilya ang nasunugan ngayong gabi sa Pasay City. Sa bilis ng pangyayari, marami sa kanila ang walang naisalba. At live mula sa Tramo Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, kumusta ang mga residente dyan? Bok, nabulabog nga ang mga residente ng Barangay 54 dito sa Tramo Pasay matapos sumiklab ang sunog ngayong gabi. Pasado alas 6 ng gabi nang mabalot ng makapal na usok ang mga bahay sa kahabaan ng Dandan Street sa Pasay. Ayon sa mga residente, napansin daw nilang may usok sa isang bahay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay at gawa sa light materials, mabilis na kumalat ang apoy. Agad namang rumisponde sa tawag ang mga bumbero, pero pahirapan ang pagpasok nila sa lugar dahil makipot ang mga daan. Inabot ng mahigit 2 oras bago idineklarang fire out ang sunog. Sa unang tala ng Bureau of Fire Protection, 7 bahay ang natupok. Tinatayang 30 hanggang 40 pamilya ang apektado. Karamihan sa kanila, sa covered court muna ng barangay pansamantalang nanunuluyan. Marami sa kanila ang walang naisalbang gamit, kaya naman dumadaing sila ng tulong mula sa publiko at sa lokal na pamahalaan. Pakinggan po natin ang pahayag ng ilang nasunugan. Dahil po may mga baby, may bata, tsaka po may mga alaga po kami sa bahay na hayop. Lumikas na po kami agad. Ang binitbit lang po namin mga importanteng gamit. Wala po. Kahit po isang pirasong damit, wala po. Wala po. Humingi lang po kami ng tulong. Kasi wala po talaga kami kahit konti pong naisalba. Bok, sa kabilangan ng mabilis na pangyayari, wala namang naitalang nasawi o nasugwatan sa sunog. Habang inaalam pa yung sanhi nga nung nangyaring sunog, maging yung kabuang danyos sa mga natupok na ari-arian. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat sa iyo, Elaine Fulgencio. 2 patay sa magkakahiwalay na pamamaril sa loob lamang ng isang gabi sa Parañaque City. Ang isang babaeng biktima, napanood pa ng kanyang mga batang anak kung paano siyang pinagbabaril. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Masdang maigi ang babaeng ito sa Barangay San Dionisio, Parañaque kagabi. Sa isang iglap, 5 putok ng baril ang umalingaw. Binabaril pa ang babae kahit nakatumba na. Tumakbo palayo ang gunman, habang nagulantang naman ang mga nakakita sa krimen. Hindi nakagip sa CCTV pero kasama pala ng babae ang kanyang 2 batang anak. Pareho nilang natunghayan kung paano brutal na pinatay ang kanilang nanay. Nakita ko po yung 2 bata nagtatatalon, nag-uiiyak po talaga. Dahil sobrang nakakaawa yung nila, kitang-kita nila kung paano pinagbabaril yung nanay nila. Tumanggi muna mga pulis na pangalanan ng biktima. Base sa investigasyon, dati na palang nakakatanggap ng mga death threat ang babae. Inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Kasama rin siya, tinitingnan natin yung kung may kinalaman ito sa trabaho niya o may personal na alitan.
ongoing yung ating forensic doon sa cellphone ng victim kasi nga allegedly marami na palang death threat ito. Kanina isang lalaki ang humarap sa mga pulis matapos siyang ituro ng isang testigo na umano'y sospek. Depensa niya, wala siya sa lugar nang mangyari ang krimen at kaya niya raw itong patunayan. May mga CCTV man na mga ebidensya na pwedeng maproduce at nandyan din ang mga testigo ko. Hanggang ngayon, wala pang pahayag ang pamilya ng biktima. Ilang oras lang matapos ang krimeng niyan, isa pang insidente ng pamamaril ang nangyari sa Parañaque pa rin. Duguan at dead on the spot ng isang lalaki sa Baclaran. Base sa investigasyon, nakasakay sa e-bike ang biktima. Pagbaba niya, dumiretso siya sa isang kainan. Habang naglalakad, nilapitan ng lalaki ang gunman saka pinaputukan. Dito sa bahaging ito ng Barangay Baclaran nangyari ang pamamaslang. Ayon sa barangay, 2 tama ng balang kumitil sa buhay ng biktima. Wala raw ideya ang mga kamag-anak sa posibleng motibo sa pagpatay. Sa pulpa sa CCTV ang tumatakas sa sospek. Posible raw dayo ang gunman dahil hindi siya namukaan ng mga taga-barangay. Tikom naman ang bibig ng mga residente dahil sa takot na baka sila ang balikan ng gunman. Pero patuloy ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Ito pang isang insidente ng pamamaril, isa namang street sweeper ang pinatay ng riding in tandem sa Taguig City. Sangkot yan ng grupong nagpakilala mga pulis. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Pauwi na mula sa kanyang regular na ronda kaninang umaga ang kapitan ng Barangay Rizal sa Taguig City nang biglang nakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Agad bumalik sina Kap sa lugar kung saan nanggaling ang mga putok. Ang buong eksena nakunan pa sa live stream nila sa social media page ng barangay. Matapos ang ilang saglit, nakita nila ang nakabulagtang babae sa tabi ng covered court. Dead on the spot ang biktimang 39 anyo na si John Alisa Mendoza na street sweeper sa barangay. Hindi na nagpa-interview si Kap. Pero ayon sa rumusponding kagawad, riding in tandem ang nakita ng mga residente na bumaril ng 5 beses sa biktima. Sa pakikipag-usap ng News 5 sa ina ng biktima, inamin nitong dating nakulong ang anak dahil sa illegal na droga. Bagong araw patayin, 3 lalaking nagpakilalang pulis ang pumunta sa bahay ng mga biktima kahapon. Ito raw ay para kumbinsihin ang biktima na maging asset sa isang operasyon at ituro ang mga dati niyang supplier ng droga. Dire-diretso po nakasibilyan. Sabing ganun, walang papalag. Mga pulis kami. Sabi sa kanya, paano? Yung pinapatrabaho ko sa'yo. Sabing ganun. Sir naman eh. Sabing ganun. Kaya nga po ako nagwawalis na eh. Para maiba naman yung ayoko na rin pambalikan yung mga ganun-ganun. Bago raw umalis ang mga pulis, naghalugog pa ang mga ito sa bahay at kumuha ng kaunting pera. Sabing ganun sa kanya. Kung kaya mo magturo, sabing ganun, sige, babalikan ka na lang namin. Yung bang kabayaran yung hindi niya pagtuturo, buhay naman ang kapalit. Sakit. Patuloy ang investigasyon ng Taguig Pulis sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pinabla ng National Security Council ng Pilipinas sa mga fake news na umano'y made in China tungkol sa West Philippine Sea. Kasabay niyan, kinukumbinsi ang mga residente sa Batanes para maging Army Reservists. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sumali sa Philippine Army bilang reservists. Ito ang diretsahang paghihikayat ni Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido sa mga residente ng Batanes. The defense of the country will not only involve the regular troops but also our reservists, which we have to shift manpower to be able to help areas that needs assistance. Sinabi ni Galido kasunod ng utos ni Defense Secretary Gibo Teodoro na palakasin ng militar at magtayo ng infrastruktura sa Island Province. Kamakailan lang nang bisitahin ni Teodoro ang naval facilities sa mga bayan ng Basco, Mabulis at Mahataw. Malapit ng mga islang yan sa dulo ng timog na bahagi ng Taiwan. Ayon kay Galido, makatutulong ang mga marerecruit na residente kung sakali. We use forces na meron inter-island capabilities just like the Marines. Kaya nakita sa Mabulis, there are Marine contingent there because they have the platform to go to islands. But more importantly, we have Army reservists in that area, contributing to the defense. Hindi naman malinaw kung ilan ang kukuhaning reservists. Pero higit 18,800 lang ang populasyon ng Batanes, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2020.
Paglilinaw ni Galido, wala silang plano mag-deploy ng dagdag na tropa sa Batanes. We're encouraging our fellow Filipinos to volunteer to be patriots and be reservists. Kasi we don't need to deploy them because they're already residents in the area. So the more we get reservists, the better for our country. Ang Batanes din ang nakikitang isa sa mga venue ng balikatan na exercises ng Pilipinas at Amerika ngayong taon. Tinawag namang fake news ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya ang pahayag ng China. Sinabi kasi ng China Coast Guard na pinalayas nila ang barko ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Also surprised nung nakita namin sa Global Times yung naging statement ng Chinese Coast Guard na may pinaalis daw sila na BFAR vessel. No? Wala pong katotohanan ito, mga kababayan. No? There is no truth to this. In fact, nandun pa rin yung BFAR vessel. Nandun sa Bajo de Masinloc yung BRP Datu Tamblat. Nakababahala raw ang pagkalat ng fake news na made in China. What's alarming about this Chi is hindi naman ito, ang source nito ay hindi naman basta-basta lang. Vlogger or social media influencer. No? Ang source nito ay mismo ang Chinese Coast Guard. So, yun po, tama yung sinabi mo kanina, kailangan maging mapanuri tayo. Pinabulaanan din ni National Security Advisor Eduardo Año ang pahayag ng China. Inatasan na rin daw nila ang ating Coast Guard at BFAR na magsalitan sa pagdadala ng supply sa Bajo de Masinloc. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nangangamba mga empleyado ng Manila International Airport Authority para sa kanilang trabaho, oras na maging pribado na ang NAIA. Isa pang pangamba ay ang posibleng pagtaas ng pamasahe. Nasa Frontline ng balitang yan, Gerard de la Peña. World-class na Ninoy Aquino International Airport. Ang sarap pakinggan yan, di ba? Abot kamay na raw yan ngayong ang konsorsyum ng San Miguel Corporation at SAP & Company ang nanalo sa bidding para sa pagsasapribado ng operasyon ng NAIA. We do need a participation of the private sector. It's about time that we should try to think and modernize this airport. Gaano kaganda ang planong airport? Ka-level lang naman ito? Yan ang Incheon International Airport sa South Korea. Ang mga nagpaganda sa paliparang yan ay magiging katuwang sa NAIA privatization. Pero ang kagandahan, may katumbas na gastos. 122.3 billion pesos ang pondo sa pagpapaganda ng NAIA. Ang posibleng epekto niyan, dagdag singil sa mga airlines sa NAIA. Nakalaunay mauuwi sa taas pasahe. No comment muna ang grupo ng mga airline hanggat hindi pa sila sinasabihan kung gaano kalaki ang dagdag. Pero ang sigurado sa ngayon, dagdag kita ito para sa gobyerno. Kabilang yan sa pangako ng San Miguel, 82% ng kikitain nila ay ibibigay sa gobyerno. Sa kabuuan, sa loob ng 25 taon, 900 billion pesos ang posibleng kitain ng gobyerno. Katumbas yan ng 36 billion pesos kada taon. Di hamak na mas malaki ito kumpara sa mahigit 1 bilyong piso na kinikita ngayon ng pamahalaan. Panalo raw ang mga pasahero sa privatization dahil less hassle ito para sa kanila. Ilan sa mga requirement ng DOTR na magdesisyon itong ipabid ang operations at maintenance itong NAIA sa mga pribadong grupo ay yung masiguro ng mga ito na wala na masyadong mahabang pila, mabilis ang mga proseso at may sapat na maupuan ng mga pasahero habang naghihintay dito sa loob ng terminal. Sa kabila niyan, nangangamba naman ng mga empleyado ng Manila International Airport Authority na baka masakripisyo ang kanilang trabaho sa ngalan ng world-class NAIA. Wala pong mawawalan ng trabaho dito. Walang mawawalan ng trabaho. Sa kabila ng pag-iit na yan ni Transportation Secretary Jaime Bautista, kinakabahan pa rin ang mga unyon ng mga empleyado ng MIAA. Alam po natin kapag private company hanggat makakamura magtitipid yan para lang tumaas ang share. Magsisimula na raw mag-take over ang San Miguel Group sa loob daw ng 3 hanggang 6 na buwan. Sa 2025 naman, mararamdaman ng mga pasahero ang pagbabago sa NAIA. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Dumipensa si Senadora Amy Marcos sa buwelta sa kanya ng ilang mambabatas kaugnay sa pondo ng ACA program ng DSWD. Sa isang pahayag, sinabi ng Senadora na kahit ilan pang kongresista ang dumakdak at kahit dalasan pa nila ang mga press con, hindi raw may tatangging bilyon-bilyong pisong pondo ang isiningit nila sa national budget para sa People's Initiative. Giit pa niya, naging biktima ang ilang senador na nagtiwala at ibinigay ang kanilang e-signatures para sa pambansang budget bago pa maisingit ng Kamara ang nasabing pondo.
Bukod daw sa AKAP, may iba pa raw pondong idinagdag. Sagot yan ni Senator Amy kay House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales na nagsabing baka kaya hindi alam ng senadora ang 26.7 billion pesos na added funds dahil absent siya sa bicameral conference. Inakusahan ng senador na ginagamit ang AKAP funds sa umano'y ayuda kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Ang ayuda program ng gobyerno ang isa sa mga pinakaabangan ng marami, pero ito rin ang isa sa mga pinaka-kontrobersyal. Paano naman? Daang bilyong piso ang ginagastos ng gobyerno taon-taon para magpamudbod ng pera. Minsan may mga kondisyon, kadalasan wala. Ngayong gabi, silipin po natin ang ilang ehemplo sa ibang bansa. Talaga bang nakakatulong ang mga ayudang ito? Sulit ba ang perang nilalabas o nagamit lamang sa politika? Sa nakaraang 17 taon, dumami ng dumami ang mga ayuda programs ng ating gobyerno. Nagsimula po ito sa 4Ps o yung Conditional Cash Transfer Program noong panahon ni Pangulong Gloria Arroyo. Conditional po ito. Ibig sabihin, mabibigyan lamang ng ayuda ang mga beneficiary kung susunod sila sa ilang rekisitos. Ang mga rekisitos na ito ay dinisenyo para maengganyong ipadala ang mga bata sa eskwelahan at sa mga health centers. Halimbawa, merong subsidy na 300 to 700 pesos kada bata na pinapadala ng pamilya sa eskwelahan. Meron ding 750 pesos na health subsidy dahil sa pagdalaw sa mga health centers. Ayon sa World Bank, ang pinakamasugid na nagtutulak nitong mga conditional cash transfers, marami raw ebidensya na napapabuti ng CCT ang buhay ng mga mahihirap. Taong 1997, 3 bansa lamang sa buong mundo ang nagpapatupad ng conditional cash transfers o yung mga CCT. Pagdating ng 2007, isang dekada, 27 bansa na po ang nagpapatupad ng conditional cash transfers. Ang Pilipinas sumali sa CCT Club noong taong 2007. Matapos nga ng 17 taon, nitong 2024, nasa 112.8 billion pesos na po ang 4Ps para sa 4.4 million ng mga beneficiary na tinuguriang poorest of the poor. Nagkakasundo ang maraming dalubhasa na nakakatulong naman itong CCT sa short term at the very least para may panggastos ang mga mahihirap sa pang-araw-araw na buhay. Pero ayon din sa ilang dalubhasa, wala pang malinaw na ebidensya na ang daang bilyong pisong gastos kada taon ay nakakaahon nga sa iyo sa kahirapan. Sa pag-aaral naman ni Pierre Levasseur sa CCT ng Mexico na tinawag na Progresa o Progress, meron siyang napansin. Sa kanyang pag-aaral, 7% ng mga beneficiaries ng Mexican CCT sa urban areas ay nalalaglag sa programa. At ang problema, ang madalas natatanggal ay ang mga mas nangangailangan o yung mga pinakamahirap na siyang target dapat ng CCT. Sila kasi ang nahihirapan na tuparin ang mga kondisyon sa CCT, gaya po ng pagpapaaral ng mga bata, imbes na sila ay pagtrabahuhin para merong kita. Kahit ang World Bank, ginigiit na hindi magic bullet ang CCT at kailangang may kasabay itong ibang mga programa para maiahon ang tao sa kahirapan. At 4Ps pa lamang yan na merong mga mahigpit na kondisyon. Sa Pilipinas, bilyon-bilyong piso na ayuda ang pinamimigay na walang ganyang klaseng mga kondisyon. Halimbawa, ang Targeted Cash Transfer Program o yung TCT na tumakbo ng 6 na buwan mula kalahati ng 2022 hanggang umpisa ng 2023. 18 billion pesos ang inilabas dito para sa 10 milyong mga beneficiaries sa higit 2 milyong kabahayan. Ito po ay tulong pinansyal lamang sa na 500 piso kada buwan panlaban sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, 500 pesos per month. Nariyan din ang AICS o ang Assistance to Individuals in Crisis Situations. Para sa taong 2024, nasa higit 34 billion ang budget po nito para sa mga taong nasa krisis, maging medikal, pagpapalibing, edukasyon, transportasyon o pagkain. At ang pinakabago at pinaka-controversial so far ay ang AKAP program o ang Ayuda sa Kapos ang Kita program. Ito po ay isang one-time, big-time grant na 5,000 pesos para sa mga tinatawag na near poor o yung mga nasa borderline ng ating poverty line. Ano po ang ating poverty line? Well, ayon sa gobyerno, maituturing ka lamang na mahirap kung ang kita mo ay nasa 12,030 pesos per month para sa pamilya ng 5. Pumapatak po yan sa 400 piso
na panggastos ng 5 tao kada araw. Kasama na dapat yan ang iyong pagkain, renta, kuryente, tubig, edukasyon at transportasyon at siguro pati na rin wifi. Kung lumabas ka sa 12,000 poverty threshold na yan, technically hindi ka po mahirap. Baka nandun ka sa tinatawag na near poor at maaari kang magabil sa AKAP program. Yun lang, itong AKAP program gaya ng ibang mga ayuda program ay pinagsususpetsyahan tuloy na nagagamit sa politika. Ayon sa ilang senador, baka nagagamit itong pang-engganyo sa People's Initiative para amendahan ang konstitusyon. At yan marahil ang trahedya natin sa Pilipinas, daang bilyong pisong ayuda para dapat sa ikabubuti ng milyon-milyon na mga may hirap. Pero ang tanong pa rin ng marami, kung bubuti nga ba ang kalagayan ng maraming Pilipino at kung may hangganan ba ang pagbibigay ng ayuda. Sa ibang balita, good news. Ang buwabang presyo ng galunggong ngayong Kwaresma. Pero ang bad news, kahit buwaba yan, namamahalan pa rin ang ilan. Nasa frontline ng balita niya si Shyla Francisco. Iwas muna sa karne ang maraming Katoliko ngayong Kwaresma. Kaya bukod sa gulay, marami ang bumibili ng isda. Ang galunggong hanggang 50 pesos ng mas mura. Kaya nasa 280 pesos na lang ang pinakamahal na presyo. Pero mahal pa rin daw yan ayon sa ilang mamimili. Hindi po namin kaya ng ganyan na kamahal. Galunggong 200 plus na. Okay lang mga 150, ganun. Okay na yun kung halimbawa mahal. Pero kung sa 200 plus na, parang mahirap na rin. Tulad sa akin, naglalakulang ng pagkain. Pero ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, baka mapako na talaga sa 200 pesos ang pinakamurang galunggo. Malabo raw na maibaba pa dyan ang presyo, lalo't kung may dagdag gasto sa produksyon. Idagdag pa dyan ang pagtaas ng demand habang papalapit ang mahal na araw. Kailangan din kasi nating ikonsidera na hindi lang naman doon sa supply yung factor, minsan pagbababa ng presyo, no? May mga contributory factor din like yung fuel na kapag tumataas, may epekto talaga ito sa presyo ng mga bilihin. At isa itong sitwasyon, no? Isa itong sitwasyon na limitado ang kontrol ng pamahalaan. Bukod sa galunggong, posibleng magmura rin daw ang ibang isda tulad ng tilapia at bangus. Malapit na kasi ang peak o kasagsagan ng panghuhuli ng isda. Pagdating naman ng Marso, nakikita rin ang pagbaba ng presyo ng bigas. 2 hanggang 4 na piso kada kilo ang posibleng bagsak presyo. Mula yan sa 49 hanggang 56 pesos na presyuhan sa palengke sa Metro Manila ngayon. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dahil yan sa pagdami ng ani. Mura rin ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado dulot ng paghina ng demand. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Susunod, pagnanakaw sa sari-sari store sa Zambales sa pool sa CCTV. Lalaking natrap sa gitna ng yelo sa Amerika, anong sinapit? At bida ng Avatar na may dugong Pinoy, ramdam daw ang suporta ng mga Pinoy. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Sa pool sa bidyong pagnanakaw ng isang lalaki sa tindahan ng mag-asawang senior citizen sa Zambales, ang kawatan tinangayang halos 20,000 na pinaghirapang kitain ng mag-asawa. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Abala sa pagliligpit ng kanilang paninda, ang mag-asawang senior citizen na ito pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes sa barangay Pangulingan sa Palawig, Zambales. Umalis saglit ang lola habang naiwan nag-aayos ang kanyang mister. Maya-maya, isang lalaking nakasombrero ang dumating. Magpapaload daw siya dahil may emergency. Kahit dapat pasara na ang tindahan, pinagbigyan ng lolo ang lalaki. Pumasok sa loob ang matanda para sana kunin ang cellphone na ginagamit sa pagload. Nang biglang, tumalon papasok ng tindahan ng lalaki at ilang segundo lang, kumaripas siya ng takbo. Tinangay niya na pala ang kahang lalagyan ng mga kinitang pera ng mag-asawa. Nalaman na ng lolo na ninakawan na sila nang may dumating na 2 pang customer. Nakita raw nilang umalis ang suspect sakay ng motorsiklo. Kuwento ng anak ng mag-asawa, halos 20,000 daw ang nanakaw na laman ng kaha. Matapos i-upload ng pamilya ang CCTV footage sa social media, nalaman na ang pagkakakilanlan ng suspect. Sa ngayon, tinutugis na siya. Desididong magsampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5.
Nasunog ang mga tindahan ng Rebulto at Rosario sa pamosong Manawag Church sa Pangasinan. Mag-aalas 11 ng gabi nang sumiklab ang apoy sa gilid ng simbahan. Mabilis kumalat ang apoy lalo't gawa sa light materials at dikit-dikit ang mga stall. Sa tindi ng sunog, kinailangan ding rumisponde ng mga bumbero mula sa 3 kalapit na bayan. Halos 1 oras ang itinagal ng sunog bago ito naapula. Walang nasaktan pero 8 tindahan ang naabo. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy at kung magkano ang kabuuang pinsala. Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan kung saan ililipat ang mga tindahan. Pinagbigyan na ng Korte Suprema ang hiling na proteksyon ng 2 aktivista na dinukot umano ng mga sundalo sa Bataan noong 2023. Pero ang National Security Council at ang NTF-ELCAC iginigiit na hindi pa tapos ang kaso. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Matapos ang mahigit 4 na buwan, nabawasan kahit papaano ang pag-aalala ni Jed Tamano at Jonila Castro. Sila ang 2 aktivistang dinukot umano ng militar sa Bataan nitong nakaraang taon. Sa desisyong inilabas ng Korte Suprema, binibigyan sila ng Temporary Protection Order at ng Writs of Amparo at Habeas Data. Pinoprotektahan ng Writ of Amparo ang karapatang mabuhay ng isang taong may banta mula sa mga opisyal o empleyado ng gobyerno. Habang ang Writ of Habeas Data ay nagbibigay proteksyon sa karapatan ng tao na kontrolin ang impormasyon laban sa kanila na iligal na kinuha ng iba. Kaya naman, ipinagpapasalamat nila ang desisyon ng korte lalo't patuloy pa rin silang nangangamba. Mula nung pagkalaya sa amin, kung ano-ano na yung mga sinasabi sa social media mula sa mga other outlets or officials like sa NTF-ELCAC, nararamdaman talaga na mayroong nagbabantay. Tapos mayroon na rin kaming incidences recently na halata talaga na mayroong mga intelligence agents na sumusunod at nagmamatyagpad. Matatanda ang Setyembre nang ipresenta ng NTF-ELCAC sina Tamano at Castro bilang mga rebeldeng nagbabalik loob sa gobyerno. Pero sa gitna ng press conference, biglang bumaliktad ang 2 at ikinanta ang pagdukot sa kanila ng militar. Ang totoo po dinukot kami ng mga militar sakay ng van. Napilitan din kami na sumurrender dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Nabigla naman ang militar sa nangyari sa presscon. Tila naisahan nga raw sila ng 2 aktivista. Ipinagkibit balikat naman ng National Security Council ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay Assistant Director General Jonathan Malaya, bahagi lang ito ng proseso sa batas. Pero hindi nangangahulugang tapos na ang kaso laban sa 2 aktivista. Handa ang NTF-ELCAC para ipresenta naman yung posisyon namin. No? So we see this as a significant opportunity para mailabas naman yung posisyon ng gobyerno, mailabas yung mga ebidensya ng gobyerno para ma-refute namin yung mga aligasyon na di umano ay yun yung mga di umasyon na nakalagay doon sa petition nila. No? So we see this as an opportunity to shed light on this grand conspiracy. Batid naman ni Castro at Tamano na hindi pa tapos ang kanilang laban pero nananalig sila lalo pat nakakuha sila ng pabor mula sa Korte Suprema. Dahil pinakamataas na korte na yung nagsabi na meron kaming sapat na ebidensya para patunayang dinukot kami at nagkaroon ng banta sa aming buhay, umaasa din kami na yung mismong Court of Appeals ay kumbaga imi-mirror o sususog doon sa sinabi ng Supreme Court. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pinakakasuhan ng destructive arson ang film director na si Jade Castro at 3 iba pa, kaugnay sa umano'y panununog ng modern jeepney sa Quezon. Sa resolusyong inilabas ng Prosecutor's Office, nakitaan daw ng probable cause para kasuhan si Castro at kanyang mga kasamahan. Pebrero 1 nang arestuhin ng pulis ang 4 sa bayan ng Mulanay. Isang araw yan matapos sunugin ng isang modern jeep sa Katanawan. Natanggap na raw ng kampo ni Castro ang kopya ng resolusyon. Ayon sa legal counsel ni Castro, ang paghain ng kaso sa korte ay magbibigay ng kanilang dagdag na proteksyon dahil pwede na nilang igiit ang patas at mabilis sa paglilitis para patunayang sila ay inosente. Gagawin daw nila ang lahat para mapalaya ang 4.
Eksklusibong nakachikahan ng News 5 ang cast ng upcoming live-action series na Avatar: The Last Airbender. Proud na proud ang lead actor dito sa kanyang Filipino roots. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. He may see water. Earth. Fire. You have always been special. Air. The most talented airbender. Ang apat na elementong yan, kayang-kayang kontrolin ng nag-iisang Avatar. He is the Avatar. Ang gaganap sa live-action na Avatar: The Last Airbender ay walang iba, kundi ang 14-year-old na si Gordon Cormier na may dugong Pilipino. Damang-dama niya raw ang suporta ng mga Pinoy. Well, yeah, it's amazing to have such a supportive country on my back. I mean, I remember the first time I saw, or my mom showed me a video of me on MGM, like the Philippine news channel, and I was like, oh my God, that's me. And then I see them like, first Filipino actor to book lead. And I'm like, I thought that was so amazing. And I just love the Philippines too. It's my home. Kasama ni Gordon, nakachikahan din natin ang main cast sa Ian Owsley, nagaganap bilang si Sokka. Gia Wentio as the waterbender Katara. At Dallas Liu, ang love a bad boy prince na si Zuko. Hindi raw biro ang pagtitrain nila para sa mga action scene. Nag 6-week boot camp pa nga sila. I also learned how to bend all 4 elements, which was awesome. And I also learned in that time, because I have a little bit of a martial arts background. Bukod sa mga umaatikabong eksena, relate much din daw ang kwento ng Avatar sa panahon ngayon. Kwento ni Fire Lord Ozai Daniel Day Kim tungkol ang Avatar sa gera at agawan ng kapangyarihan. One of the explorations is about power. You know, what is the responsibility that comes with power? And if one does get power, how would you wield it? Is one supposed to have absolute power? These are questions that the show raises. Coming soon na sa Netflix, ang Avatar: The Last Airbender sa February 22. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, 2 lalaki timbog dahil sa panghihingi ng malalaswang larawan sa mga dalagita. Pabrika ng pintura sa India na sunog at sumabog, 11 ang patay. At South Korean heartthrob Park Kyung-sik excited nang ma-meet ang Pinoy fans. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Timbog dahil sa kanilang kalaswaan ang 2 lalaking nang hihingi umano ng masiselang video online. Target nila, mga minor de edad. Nasa frontline ng balita yan, si Dave Abuel. Hindi na nakapalag si alias Paul, 45 years old, nang arestuin sa Paco, Maynila nitong Lunes. Huli rin si alias Arnie, 25 years old, sa hiwalay na entrapment operation sa Sampaloc noon namang January 29. Dinakip ang dalawa dahil sa umano'y panghihingi ng masiselang mga picture at video online. Target nila, mga minor de edad na kinakaibigan muna bago takutin at i-blackmail. Base sa investigasyon, na biktima ni Paul ang 15 anyos na hipag ng namatay niyang katrabaho. Tinatakot niya raw ang dalagita para magbigay pa ng pictures at makipagtalik. Buti na lang, nabisto ito ng ate ng biktima na napag-alamang dating niligawan ng sospek. Pero binasted siya nito, kaya ang dalagita raw ang pinuntirya ni Paul. 2 araw na po nangyayari yung mga ganong sitwasyon. At natuklasan nga lang to nung nanghiram ng cellphone doon sa kapatid. Depensa ng sospek, meron silang relasyon ng dalagita. Sa ngayon, pinalaya muna ang sospek dahil sa desisyon ng piskalya ukol sa legalidad ng pag-aresto. Si alias Arnie naman, 12 anyos na babae ang biniktima. Inalok niya raw ng 8,000 pesos ang dalagita kapalit ng malalaswang video nito. Kalaunan, pumayag ang biktima at nakumbinsi ring mag-video call sex.
Ang hindi alam ng biktima, ni-record pala ito ng suspect. Nahaharap siya sa reklamong grave coercion at anti-online sexual abuse or exploitation of children. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. 11 ang patay sa nasunog at sumabog na pabrika ng pintura sa India. Habang sa Amerika naman, na-trap sa yelo ang isang lalaki. Yan ay pa sa Frontline News Abroad. Sinuyod ng airboat na yan ang nagyayelong Little Bay Dinock sa Michigan sa Amerika. Pakay ng mga rescuer na sagipin ng isang lalaking stranded sa gitna ng yelo. Narating nila ang lalaking nagpasaklolo at isinakay siya sa stretcher. Binalikan pa ng mga rescuer ang kanyang cellphone na naiwan sa yelo. Nahulog ang lalaki habang nagmamaneho ng quad bike sa yelo. Dati nang nagbabala ang mga otoridad na iwasan ang nagyayelong look. Nilamon naman ng nagngangalit na apoy ang pabrika ng pintura sa New Delhi, India. Todo sa pambobomba ng tubig ang mga bombero. Ilang beses pang nagkaroon ng pagsabog. Sa tindi ng sunog, bumigay ang pabrika. Dahil madaling magliyab ang pintura, mabilis na kumalat ang apoy sa gusali. 11 manggagawa ang namatay habang 4 ang sugatan matapos matrap sa gumuhong pabrika. Sa India pa rin, 4 na araw nang nagpoprotesta ang mga magsasaka. Bantay sarado naman ang mga pulis na ito. Maya-maya pa, nagpakawala sila ng tear gas. Nagsialisa ng mga nagkilos protesta para iwasan ang usok. Sugatan ng ilan sa kanila. Sa drone footage na ito, makikitang puno ng mga demonstrador ang kalsada. Dito na sila nagpapalipas ng gabi. Plano nilang magmarcha patungong New Delhi. Inaapela nila sa gobyerno na taasan ang presyo ng kanilang mga pananim at huwag silang paratin. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa ibang balita, kumikita ang kabuhayan ang naging diskarte sa Cambodia para mag-recycle ng mga plastic bottle. Ang mga plastic bottle na yan, ginagawa nilang walis. Binibili ang mga bote sa mga nangongolekta ng basura. Gamit ang makina, ginagawang mga maahabang hibla ang bote at tinatahi sa mga bamboo stick. 500 walis kada araw ang nagagawa sa isang warehouse. Mas matibay raw ang mga walis na gawa sa plastic bottle ayon sa negosyanteng gumawa nito. Solusyon din yan sa problema ng bansa sa polusyon. Abangan mga bigating kasal ng ilang artista silipin. At mga aso, ikinasal sa Peru. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Friday chika naman tayo, nag-renew ng wedding vows sina Heart Evangelista at Senator Jesus Codero sabay ng kanilang 9th anniversary. Ginanap yan sa Balisin Island kung saan lutang na lutang ang mala goddess na look ni Heart sa kanyang lavish wedding gown na gawa ng isang Lebanese designer. Si Senator Cheese naman, dashing in white. Present din ang nanay ni Heart na si Camille Ong Pauco. Hindi nakadalo sa wedding ang parents ni Heart nang ikasal sila ni Cheese noong 2015 dahil tutol sila sa relasyon ng dalawa. For the second time around, ikinasal din ang celebrity couple na sina Jessie Mendiola at Luis Manzano. Isang church wedding ang ginanap sa Coron, Palawan kahapon. Wala pang inilabas na official wedding photos ang dalawa. February 2021 ang naunang civil wedding nila Jessie at Luis sa Batangas. Prenup photoshoot naman ang shinare ng social media stars sina Kong TV o Kong Velasquez at V. Cortez. Destination shoot ng peg ng couple na ginawa sa Japan. Siyempre, tumawid din sila sa Shibuya Crossing sa Tokyo. 2022 nang ma-engage sina Kong at V. Walang anunsyo sa kanilang official wedding day. Nasa Pilipinas na ang South Korean heartthrob na si Park Kyung-sik. Kainang tanghali dumating si Yung-sik para sa kanyang fan meet bukas. Mainit siyang sinalubong ng fans sa airport. Excited na si Yung-sik na ma-meet ang kanyang Pinoy fans. Nag-post pa nga siya sa IG story ng kanyang preparation. Kilala ang aktor sa pagganap sa Korean series na Strong Girl Bong Soon, Happiness at marami pang iba. Ngayon, bibida si Yung-sik sa seryeng Dr. Slump. Gaganapin ang Park Yung-sik 2024 fan meet, Secret Time in Manila sa Smart Araneta Coliseum.
Bakit hindi sinama sa wedding wrap ng mga celebrities yung kasal ni Mel Los Baños at ni Ian Rosero? Grabe. Pakatagal na last year pa yun eh. Alas mo ba yun? Ito kasi parang tumapat yata to, sir, nung itong February 14, Valentine's. Okay, and still speaking of Valentine's Oo Day, nga. sa ating pabaong Pampa-Good Night, may Forever sa Lima, Peru. May mass wedding doon, pero hindi mga tao, kundi mga aso. Kung todo forma pa ang dalawang poodle na yan, nakasuot sila ala bride and groom, meron pang bridal car. Hoy, para mas legit ang kasalang yan, may marriage certificate na nilagyan ng paw print. Isang dosenang aso ang ikinasal, isang araw bago ang Valentine's Day. At yan po ang 45 minuto paghimahay sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa balita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Adlingao hanggang sa lunes mga kapatid. Magandang gabi.